Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all po. And please subscribe, like, share my videos po, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, paunang mensahe po ninyo is for general life. We have 3 of Pentacles. So, napakaganda because this is the beginning of your success. Parang nag-heads up ito sa inyo na ito na yung simula ng inyong pagtatagumpay, lalo-lalo na pagdating sa inyong pag-aaral, pagtatrabaho, karera, negosyo, yung mga ganon, no? Kasi ano kayo, parang magkakaroon kayo ngayon ng mas maraming oportunidad para umalagwa na kayo. Maaaring nandito na yung mga meron kayong makakatulong, no? Maaari na meron ditong mga support system, no? Na dadating sa inyo. Baka meron kayong mga makakatrabaho, makakasama, makakapartner sa trabaho ninyo. Baka magkakaroon kayo dito ng assistant, magkakaroon kayo dito ng ka-collaboration, yung mga ganon. And 'di ba, kapag talagang may katulong, mas maraming ideas, mas maraming kamay ang gagawa, no? Mas mabilis ang pagtatagumpay, mas mabilis ang pag-angat, 'di ba? Kaya maaaring 'yun ang maging dahilan, no? Isa sa maging dahilan kung bakit kayo magtatagumpay na. So, for your money, career, and finances, we have Page of Cups. Ayan. So, merong mga bagong opportunity siguro dito na dadating, no? Maging masaya ka dito, maging excited ka sa mga oportunidad na ito na pwede ninyong pag-aperahan or pwedeng mas makapag-expand pa kayo ng negosyo ninyo, kung negosyo, yung mga ganon, no? Mas marami pa kayong opportunity siguro dito na ma-receive, makukuha para mas lalong mag-improve, mas lalong lumaki, mas lalong lumago, no, ang inyong kaperahang aspeto, trabaho, karera at negosyo. But, yun nga, kailangan din ninyo rito ng caution, no? Lalo-lalo na sa pagpipili ng mga oportunidad, lalo-lalo na sa pagpipili ng mga offers, no, na pwedeng dumating sa inyo rito. Kailangan din ninyo na piliin ninyo mabuti, pag-isipan mabuti, okay? So, for your relationships naman, we have justice. Ayan, so you're getting what you deserve dito sa inyong relasyon, ano? Kaya, depende yan sa kung paano ninyo dinadala yung inyong relasyon, paano ninyo pinakikisamahan ang inyong person, yung ganon. But maganda rito din kasi magiging balanse, no? Ang pag-aasikaso mo sa person mo, pag-aasikaso mo sa inyong relationship itself, and doon, no, sa trabaho at sa iba pang parte ng buhay ninyo, no? So, parang somehow may kaayusan din, no? Nababalanse mo din ang oras mo. Kaya naman, ang tawag dito, you are also well respected by your person, no? Kasi nga, yun, maasikaso ka, nabibigyan mo ng oras ang trabaho mo, ang hanap buhay mo, ang pamilya mo, nabibigyan mo ng oras yung person mo. Kaya you are respected and appreciated also by your person. At siguro kailangan lang din dito ng mas bukas pang communication between the two of you, no? Para hindi ang tawag dito, para walang away, no? Para walang pagkakaroon ng miscommunication, yung mga ganon. Kaya dapat lagi lang bukas kayo, laging open kayo sa pakikipag-communicate sa bawat isa na kung ano man ang inyong mga nararamdaman, ano mga concerns ninyo, yung ganon, no? So, kuha tayo na clarifiers, and before that, I would like to say thank you, Scorpio, sa suporta ninyo sa aking channel. Thank you for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo, like and share my videos, and salamat sa mga hindi nag-skip ng ads, pati na rin sa mga nagdo-donate po. Salamat sa super thanks. So, we have King of Swords sa 3 of Pentacles. Ayan. So, siguro, kayo, Scorpio, baka kayo ay nasa isang mataas na posisyon, sa inyong trabaho. Baka kayo ay isang manager, isang boss, mga ganon. At, pwede rin na ang iba sa inyo, baka
baka meron kayong discarding gagawin sa trabaho ninyo or kung ano man ang ginagawa ninyo, and maybe you are seeking for advice, no? Baka you are seeking for a professional advice, kaya pwedeng lalapit kayo rito kay King of Swords, kung sino man ito sa buhay ninyo. Baka lalapit ka sa kanya at baka magpapa-advise ka, magpapatulong ka, no? Siguro sa inyong sitwasyon. Pagdating naman kay Page of Cups, we have 9 of Wands. Ayan. So, protektahan mo dito, no? Yung mga pinaghirapan mo, yung trabaho mo, yung mga valuables mo, kaperahan mo, kayamanan mo, wealth mo. So, kailangan mong bantayan ito, protektahan ninyo. Kasi baka meron ditong mga magta-try na sabutahiin ka, 'di ba? Kaya anything that is valuable to you, make sure na binabantayan mo 'to, minomonitor mo yung mga savings mo, investments mo, yung mga ganon, and even yung mga material na possessions ninyo, na material wealth ninyo, kailangan na monitor ninyo. Mga yan, 'di ba? At lalo-lalo na din, no, yung trabaho ninyo, no? Maybe you need to to protect your position sa trabaho. Baka merong magsasabotahe sa inyo, 'di ba? Kaya you need to be careful, you need to be vigilant, okay? At pagdating naman sa inyong relationship, we have Queen of Swords. Ayan, nabanggit ko kanina na kailangang open ang communication lagi. So, yun din ang reminder sa inyo ni Queen of Swords, no? Open communication, kailangan ninyong i-observe yan. Napakahalaga ng open communication sa kahit anumang klaseng relasyon. Kasi, paano ninyo may paparating, di ba? Kung ano mga saloobin ninyo, ano man ang naiisip ninyo, ano ang nararamdaman ninyo towards your person kung hindi kayo hindi kayo open, no, sa person ninyo. Hindi kayo, kung nagtatago kayo or nagsisecret kayo or kinikimkim nyo lang, 'di ba? Yung gusto ninyong sabihin. Kaya ang key talaga para sa isang successful na relationship, kahit anong klaseng relationship, is also magkaroon ng open communication. Open, honest communication. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Kuha tayo ng final message ninyo, Scorpio. So, we have retreat, seek and receive consolation from God to overcome a difficult experience. This is a time for reflection, solitude, and contemplation. Ayan, so magpahinga ka naman, Scorpio. Give it to yourself para siguro na mas makapagmuni-muni ka, mas makapag-isip ka ng maayos. Kung meron kayong mga problema na dinideal with sa ngayon, para mas maging magaan ang inyong pag-iisip, mas magaan ang inyong pagdedesisyon, hingi ka ng guidance, no, sa Divine Universe. Kaya mas maganda magaan ang inyong pag-iisip, magaan ang inyong pakiramdam, mas easier for you to make a decision kapag gaganon. But yung kailangan mo nang magpahinga ka muna, mag-step back ka muna sa kung ano man ang mga nagpapaturete ng isip mo, nagpapapagod sa inyo. Okay? Para makapag-focus kayo. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.